Okay, class, kanina gumawa tayo ng dimension style at ang huli nating ginawa ay itong dimension mm1_100. This is good for 1:100. Okay? Now, itong gagawin natin na exercise, which is this one, ang i-default natin dito yung 1:1. Okay? So, ang kasalukuyan, ang current natin na dimension style na nakaset dito, 1:100, i-select natin itong 1:1 o itong mm1_001 and then click natin itong set current. Okay? So, pag click natin itong set current, okay, ito na yung current dimension style natin, mm1_001. Okay? So, magbe-base na ngayon dito sa dimension style na to lahat ng gagawin nating mga dimensions. Okay? So, nakaset na siya and then hit natin ang close. So, na-close na natin. So, dito ngayon, nag-reflect yung 1:1. Pero kung halimbawa naman gagamit ka ng iba, so, click mo lang to at pipili ka ng dimension style na angkop dun sa gagawin mong dimensions para dun sa object mo. Pero for the time being, dito sa exercise na to, ang kailangan natin dito yung mm1_001 or this is good for a scale 1:1. So, i-check muna natin kung ano bang gagawin natin dito sa, ano bang dimension style na magagawin natin dyan. Ang gagawin natin na dimension style, check natin tong, master file. Okay, so, mauuna tayo dito sa item E. Okay, item E, papunta dito sa item B. So, anong meron dito sa item E, okay, hanggang item A. So, ito yung mga gagawin natin. Ang tawag nila dito ay, dyan ay linear dimensions. Okay, so linear dimensions sa mga yan. Okay, so ang linear dimensions are based on horizontal and vertical alignment. Okay, so horizontal and vertical alignment yung dim linear. So gagawa tayo ng dim linear muna. So 4 yung gagawin natin dyan, 4 na parts. Okay, so dito sa part na to, dito sa B to C, C to D, and then dito sa A to D, itong mga to. Okay? So, 4 ang gagawin natin. So, paano ba gagawin ang dimension linear para makumpleto natin to? Okay, balik lang tayo dito. Okay? So, 1:1 na yung dimension style natin. And then, i-click natin tong, meron tayo dito merong drop-down arrow dito na makikita natin yung mga commands para sa dimensioning. So, marami yan. So, isa-isahin natin dyan from linear, aligned, angular, arc length, radius, diameter, jagged, and then ordinate. And then, balik tayo dito sa linear. So, click natin itong linear, create sa linear dimension. Okay, so click lang natin to. And then, anong sabi ni AutoCAD dito? Specify first extension line origin or select object. Okay? Or select object. Pwede tayong mag-click dito. Click tayo dito sa item E. Okay? So, i-activate natin yung OSNAP na endpoint. Okay? So, naka-enabled na dito. Okay? So, naka-enabled na yung endpoint na OSNAP natin. Okay? Balik lang tayo dito sa drawing area. So, click tayo dito sa item E. Dito sa endpoint ng item E. And then, click tayo dito sa endpoint malapit dito sa item A. Okay? And then, i-drag natin or i-move natin ang cursor natin na tapat lang ng dito sa J. Okay? Tapat lang nitong J sa taas ng J, malapit, yan. Okay? So, click lang natin to. Ayan. Okay? So, nakagawa na tayo ng isang linear dimension. So, ang susunod naman natin, instead na uulitin natin, since puro linear dimensions ang gagawin natin, itutuloy natin yan dito sa center ng maliit na circle, center ng malaking circle, dito sa arc na to at saka dito. So, para hindi na tayo mag-click ng linear dimension, gamitin naman natin itong dimension continue. Okay? So, continue, i-continue natin yung linear dimension. Okay? So, click natin itong linear dimension. Okay? And then, naka-specify na rin yung object snap natin na center. Okay? Naka-enable na rin. Naka-enable na rin siya. So, click tayo dito sa center ng circle na to. Okay? And then, click tayo dito sa circle ng malaking circle. Dito sa circle ng item G. Dito naman sa arc ng, tuloy natin dito sa arc ng
item H, and then dito sa arc ng item I, and then lastly dito sa endpoint ng item B. Ayan, okay? So pag tapos na tayong mag-select ng or tapos na tayo sa pag-linear dimensioning, press natin ang enter. Okay. So ayan na ngayon, nagawa na natin yung linear dimension. Pero si AutoCAD, ang sabi niya dito, select continued dimension. Tapos na tayo. Okay, pag tapos na, press lang tayo ng enter ulit. Ayan, okay? And then next. So nakagawa tayo ng linear dimension. Yung sinasabi ko kanina nung gumawa tayo ng baseline, para naman sa baseline dimension, okay? Balik ko lang tong master file natin. Yung baseline dimension, yung pagitan nito, okay? So meron tayo dito 14 at saka 78 dito. So yung pagitan ng dimension line ng 14 at saka ng 78, ito yung 8 mm. Okay? Itong 8 mm na to, kung makikita mo, ito yan, dito. Ito yung baseline dimension na tinatawag, o yung gap, o yung pagitan ng ito kagaya nito, pagitan ng C at saka ng B, or ng C at saka ng A. Itong pagitan na espasyo na to, ito yung sinasabi nila ating baseline spacing. Okay? So, kakailangan natin ng baseline dimension dyan. Okay? Balik-balik. Okay? So, balik tayo dito. Okay? And then, dito sa mga, okay, yung baseline dimension, baseline dimension, okay, so makikita natin dito yan. Okay, so, magkasama sila ni dimension continue at saka ni dimension baseline. Okay? So, click natin itong drop-down arrow dito. So, select natin si baseline. Okay? Since dito tayo natapos kanina, dito sa center ng item I, dito niya tinutuloy yung baseline. Pero hindi naman tayo dyan magtutuloy. So, meron tayong clickable item dito na select. Click lang natin itong select. Ayan. Okay? So, sabi dito ni AutoCAD, select base dimension. Yung base dimension natin would be itong dimension na 14 units. So, click lang tayo dito somewhere. Okay? Dito sa pagitan ng E at saka ng K. So, click lang natin ito. Ayan. So, pag-click natin, ito na yung dimension natin na baseline. So, click tayo dito sa endpoint ng item B. Ayan, okay? So, ang sabi ni AutoCAD dito, specify second extension line origin. Tapos na tayo. Okay? Press lang ang enter. Okay? And then, nagtatanong pa siya, select base dimension. Tapos na tayo. Press na lang ang enter ulit to end up the command. Ayan. Okay? Hintay lang natin si AutoCAD. Okay, medyo naghang tong computer ko. Hindi ko malaman kung bakit. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin. Okay. Ituloy naman natin dito sa BC. Okay? So, dimension din yan. Dimension linear din yan. Okay? So, nagawa na natin kanina. The dimension linear naman natin to. Mula dito sa center na to. Okay? And then, continue lang natin. Continue. Right-click, enter. Okay? So, pwede rin akong mag-right-click to end up the command. Okay? So, ulitin naman natin yung dimension baseline. Okay? And then, right-click ako. Sabi ko, select. Then, select ko itong edge ng, itong extension line na to. And then, select ako dito sa item C. Ayan. Right-click, enter. Pagtapos na, right-click ulit. Or press lang ang enter. So, ulitin natin yan. So, 4 na parte yan. Okay? So, dimension linear. Click ako dito sa item C. And then D. Okay? Akyat ng kaunti. Okay? So, click ulit dito. Click. Ayan. Okay? And then, dimension continue. Click ang continue. Okay? Okay, kinontinue ko lamang itong Okay, dapat pala pwede naman i-continue kanina. Right-click, enter. Ulitin ko nga lang yun. Ulitin. Select. Okay, erase. And then, dimension linear. From item C to item D. And then, move natin ng cursor pataas. And then, click. And then, click. And then, continue. Continue natin. Ayan, continue natin sa item E. And then, right-click. Enter. Okay, so pagtapos na, right-click ulit.
and then dimension baseline. Okay, yung baseline natin, itong extension line ng na to. So right click lang ako, and then I'm going to click select or specify select. Okay, so click ko lang to, and then magtatapos tayo dito sa item E. Okay, pagtapos na siya, pwede tayo mag-press ng enter or right click lang and then select enter. And then sabi ni AutoCAD dito, select base dimension, ay tapos na. To enter the command, just click right click, okay, to enter the command. Okay, ito na yung last part ng last part ng linear dimensioning. Okay, so click natin tong linear dimensioning. Okay, from item D to item E. Okay. And then continue lang natin. Then dito sa item A. Then right click to end up the command. Okay, and then select continued dimension, Select continued dimension, sabi niya dito, right click lang tayo to end up the command. Yan. Okay? Ulitin natin ang baseline. Okay, so ang baseline, right click tayo and then select tayo dito itong extension line ng 44 na to. And then click tayo dito sa item A. Okay, dito sa endpoint ng item A. Okay, and then wala na tayong susunod na extension line, right click na lang tayo and then select enter and then right click ulit to end up the command. Ayan. Okay, and then next naman, ito naman, okay, maglalagay tayo dito ng aligned dimension, yung naka-align dito. Okay, so dito sa mga grupo ng mga dimension tools o dimension command, click natin itong drop down arrow, meron tayong makikita dito na aligned. Okay? So dito sa align, pwede natin gawin ganito. Sabi dito, specify first extension line. So yung first extension line natin would be yung endpoint dito sa item A, and then the second extension line origin would be at item, kanina item E, ngayon susunod item A. Okay? And then dali lang natin dito banda, dito sa malapit sa ilalim ng item M. Ayan. Okay? So, meron na tayong dimension align. Okay? So, ulitin lang natin yan. Pwede rin ganitong gawin yan. So, click ko to, right click, and then erase. Pwede rin gawin ganito yan. Okay? Click natin yung align. And then, sabi dito, select object. Pwede ako mag-right click, okay, to accept the default select object. Okay? So, parang nag-press ako ng enter nung nag-right click ako. So, select object to the dimension. Select object to dimension. So, ida-dimension natin ngayon itong line segment A and B. So, lagay ko lang ang cursor ko dito. Okay? And then, pag okay na ako dito, press ako ng, magle-left click ako. Ayan. So, nag-left click ako. Ilagay natin ang cursor natin malapit dito sa ilalim ng item M. Ayan. Okay, so meron na tayong dimension aligned. Okay, anong susunod? Okay, dimension aligned, meron naman tayong angular. So, angular, sabi dito na yung AutoCAD, select arc, circle, lines, or specify vertex. Okay? So, ang gagawin naman natin dito, magse-select tayo ng dalawang lines. Yung line segment AE at saka line segment AB. Okay, so click lang natin itong line segment AE. Okay? And then sabi dito, select second line. Yung second line natin, itong yung line segment AB. Ayan. Okay? So we have 123 degrees. Okay? Then ilagay lang natin dito sa tapat ng item N. Okay? So ganito yan. Ayan. So nakapag dimension angular na tayo. So anong susunod dito sa mga dimension na commands? Arc length naman. Okay? So, yung arc length naman, kukunin niya yung dimension ng isang arc. Okay? From the word itself, arc length. Okay? So, ito, from item E to item D to item E, DE, isang arc na yun to. Okay? Isang arc. So, lagay natin ang cursor natin dito sa tapat ng V. Okay? And then, pag satisfy natin dyan tayo sa selection natin, press tayo ng left click. Okay, click tayo ng left click. And then, ilagay natin itong arc length dito sa tapat ng, halos dito sa upper left hand side ng item P. Ayan, okay. So,
nakapag-dimension na tayo ng arc. Okay, so pag sinukat mo tong arc na to, 56 units yan. Okay? Okay, anong susunod dito sa arc length? Meron naman tayong radius. Okay? Click naman natin tong radius na to, maglagay naman tayo ng radius dito sa maliit na circle na to. Itong circle ng item F. Ang sabi dito ng AutoCAD, select arc or circle. Okay, so select naman natin tong circle na to. Ayan, okay. So, i-move natin ang cursor natin na malapit dito sa R. Okay. Okay, dito sa R. Okay, so parang ganito lang. Ayan, okay. And then, okay, kung papansinin natin itong itong master file natin dito. Master file natin. So, makikita mo na ganito yung estilo ng pagkakagawa ng R4. Okay? So, paano natin gagawin to paano natin makokopya ngayon to? Okay? How do we reflect this style or displacement? Okay? So, ang gagawin natin, i-click natin itong object natin, itong dimension radius na to, and then, i-click natin itong okay? I-click natin itong grip na kulay blue. Click. Ayan. Okay? And then, click lang tayo somewhere dito sa tapat ng item R. Okay, basta lang dito lang sa taas ng item R. Ayan. Okay? So, ulitin natin yan dito sa arc ng item H. So, ulitin natin yan. Okay? Ayan. And then, okay, right-click lang tayo and then repeat dimension radius. Ulitin natin dito sa arc ng I. Ayan. And then, i-move natin yung dimension text natin. So, i-click itong grip. Okay, move lang natin dito sa tapat ng T. Okay, ulitin natin dito sa kabila naman. Okay. Ayan. Okay. Press. Okay, pwede tayo mag-right-click to deselect all. Deselect all. Or press lang ang escape. Next naman, yung dimension diameter naman. Yung dimension diameter naman, i-apply naman natin dito sa circle ng item G. Okay? So, sabi ni AutoCAD dito, select arc or circle. Okay? Select naman natin itong circle ng item G. Okay? So, select tayo somewhere dito. Okay? And then, i-move natin ang cursor natin para sa, sabi dito, specify dimension line location. So, click tayo malapit dito sa, okay. I-peso lang natin na parang ganito. And then, click. Ayan. Okay? And then, click uli natin itong dimension diameter, click natin, and then move natin ang cursor natin dito sa grip na to, i-click natin siya, and then peso natin dito sa itaas ng item S. Ayan. Okay, so we have 12 mm diameter. Okay, right-click, and then deselect all. Okay, next on line. Okay, next on line, we have the jagged dimension. Okay, click naman natin itong jagged dimension. Ano bang ibig sabihin ng jagged dimension? Okay, so bago natin gawin yung jagged dimension, actually, ina-apply yung jagged dimension, parang ino-override lang natin yung center ng ng arc. Okay? Parang i-override natin siya. Okay, naghang ng konti, naghang na naman tong computer. Okay, hintay lang natin. Hindi lang ako makapag-post dito sa screencasting ko. Okay, okay. So, gawa tayo ng dito, yung center mark. Okay, so click lang ako dito, and then we have the center mark. Okay, click natin itong center mark command, o yung dimension center. Okay, click ko to. And then, anong sabi ni AutoCAD dito? Select arc or circle. Click ko lang to, itong arc na to. Okay? So, ito yung center line nun. Okay? So, para mai-override natin itong center line, sabihin natin, ipeso natin somewhere dito, no? Gagamit tayo ng jagged dimension. Okay? So, click lang tayo dito sa drop-down arrow ng mga dimension commands. Okay? So, click natin itong jagged dimension. Ang sabi ni AutoCAD dito, select an arc or circle. Okay? Click ko lang itong arc na malapit dito sa item B. Okay? So, click ako dito. And then, anong sunod na tanong ni AutoCAD? Specifies center location override. Yung center location override, ilagay natin dito sa malapit sa, dito sa
Okay, dito sa insertion ng insertion ng W. Okay, dito sa insertion point ng letter W or item W. Okay? And then anong sunod na kailangan ni AutoCAD? Specify dimension line location. Yung dimension line location, okay, tansyahin lang natin. Okay, tansyahin lang natin. Okay. Yan, okay na tayo diyan. Okay? So gawa tayo mag-left click tayo. Okay? So nag-left click na ako. And then ang sabi dito, specify jog location. Itong jog location, ito yung parang pa-zigzag na to. Yung zigzag shape. Okay? Ito yung jog. Okay? So, ipesto natin tong jog location dito sa right-hand side ng item X. Okay? So, click ako. Ayan. Okay? Balikan natin balikan natin itong master file natin. Okay? Dito sa master file natin, yung radius 90 dapat nandito sa ilalim ng item W. Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, so ilagay natin ang cursor natin, itapat lang natin dito. Okay, huwag mag-click, tapat lang muna natin. Okay, so may lumitaw na context sensitive menu. Select natin itong move text only. Ayan, okay? And then ilagay natin ang text natin dito sa ibaba ng item W. Ayan, okay? And then, right-click lang ako, right-click, and then deselect all. Okay? And then, anong sunod? Okay? Okay, ang susunod na gagawin natin mga dimensions ay mga ordinate. Okay? Mga ordinate. Okay? So, ito na yung unang part ng natin. Okay? Itong unang part ng pagde-dimension natin. And then, yung second part, ito naman yung yung dimension, yung ordinate dimensioning. Okay? Yung ordinate dimensioning. Right-click, exit. Okay. Dito nagtatapos yung unang part ng dimensioning. Okay? Isunod natin sa susunod na video yung ordinate dimensioning.